Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, eto, Joel Laksamana. Magandang umaga po. Si paring Jonathan ay may mahalaga lang misyon. May mahalaga. Kausap po ang kanyang, tungkol sa kanyang advocacy sa health. Meanwhile, maligayang kaarawan. Ayan. Kay Miss Jocelyn Lumabaw ng Toronto, Canada. Ang layo. Oo, nakikinig ngayon sa Karambola. Pinsan to ni Kuya Alex. Kuya Alex, oo. At piloto ni Atty. Rante. Binabasa ko lang. Pero yun ang happy birthday, Jocelyn, sa Toronto. Malamig dyan. Jocelyn Lumabaw ng Toronto, Canada. Ang ganda dyan, Toronto. Maganda dyan. Nakailang punta na rin kasi ako dyan. 2 na ata. Pero winter eh. Winter. Grabe. Sanay na sila sa totoo lang. By the way, pare, anyway, ito estilo to pare sa mga sa maganda ginagamit din ng ilang pamahalaan natin itong mga estilong ganito. Ano estilo yan? Ano ibig sabihin mo na estilo? Kinakabahan ako. Gagamit ka ng nagsasalita ka gagamit ka ng third party estilo. What do you call this na magsasabi na okay ang may source ka, may third party source. Ano ba yung report? Pinag-uusapan natin yung Philippine tourism. It is projected to surge by 64% in 2024. Well and good. Ano yan? Post-pandemic recovery ang tawag nila. Ilan daw yung, alin yung 64%? Galing tayo sa low base. 8.21 million. May problema ako dyan sa mga ganyang figure. Ayon sa BMI, unit of the Fitch Group, in a commentary sent to journalists, press release commentary. Commentary. Press release. Ginamit yan. Page hindi yung pare, yung 64%. Pag nag-headline ng 64%, kinakabahan ako. Dahil kung mababa yung base, yung, di ba yung numerator po, pag mag-compute kayo ng percentage, yung nasa baba, yung base, yung basihan ng increase. Kung mababa, kumbaga, kung 2 ang pinanggalingan, nadagdagan ng isa yan, naging 3, 50% na agad yun. Kasi ang baba ng base ano ba ang base niya? 64% ng pinagsasasabi. Bakit ang headline ay 64%? Hindi, yung arrivals daw natin, last year, 5 million. Tama ba? Wala, kawawa yan. Pathetic. Magiging 8.21 million daw. Below pa rin. Below pa rin the pre-pandemic. Dapat ngayon yan, nasa 15 million na tayo ngayon. Considering na kailangan taon-taon nag-i-increase yan. Hindi ho nangyayari yan Bagkos bumagsak pa tayo. Alam mo, dapat nire-rewrite nila itong mga ganitong commentary o press release. Hindi ka mabara yung pagkakasulat Ako agad, editor ako, kita ko kagad to. If BMI's prediction comes true, it would also smash puta na yung animal bird. Smash! The 8.91 million tourists welcomed in 2019 before the pandemic. Excuse me. 8.9 before it will smash. Ayos to. Maganda tong gantong story. Okay ho yan, prediction. Prediction yan. Yan prediction na yan, di natin alam kung anong basihan nila dyan. Pero ginamit nila isang international consultant o Fitch Group. Yes. Anong ginamit na basihan ng Fitch na yan? Yung Fitch, it's a forecasting company. Forecasting company yan. At credit rating company din yan. Ang kailangan dyan? Masuri. Kung maniniwala na lamang ba tayo dyan, ating Department of Tourism, maniniwala na lang ba dyan sa sinasabi ng Fitch na yan? Na kapag walang ginawa ang ating Department of Tourism, yung 8 million na yan, they will come. Parang kusa na lang darating sila. Darating yan. Tapos na pandemic Tara na. Hindi po I don't think it's yan. that easy, bro. Kailangan, lalo na may mga kalaban tayo. Thailand, Bali. Yes. Kailangan may gawin tayo. Yun po ang kulang. Okay, marami kang mga ganyan. Prediction. Prediction. Pwedeng ganahan ang ating mga nasa tourism sector, yung mga resorts, yung mga hotel. Alam nyo ba, napakadami nagtayo ng hotel dito? At dumarating ba mga tourists?
Yung kinuwento nga sa... Ang dami nagtayong hotels dito yung ngayon. nakita ko sa Cebu, yung New Star... Laki nun. Laki nun. Yung mga karato nila, Chinese. Kasi At hindi lang Cebu. Inaasahan nila, darating yung mga Chinese. Davao, Cagayan de Oro, Jensan, ang dami nagtayo dyan. Hindi po yung mga kilalang hotel yan. Yung mga business hotels na sinasabi, yung mga boutique hotels. Mga ganon. Hindi yan yung mga malalaking complex na may kasamang mall and everything, yung mga big time city of dreams, hindi ganon. Hindi ganon. Yan yung mga pwede na natin sabihin But you're saying medium size. they have done their part. Talaga naglabas sila ng pera at gumastos sila. Gumastos sa past tense. Ibig sabihin, Lifetime tinayo na savings. nila. Oo. Yan. Dumarating ba yung mga tourists? Hindi, may prediction naman. Babalik tayo doon sa question, where is the campaign of the Department of Tourism? Isang taon kalahati. Mahigit isa't kalahati taon. Magdadalawang taon na kayo dyan sa June. Where is the campaign? Asan na? Yun ang hinahanap po ng mga nasa tourism sector. Where is the love? Ayan. Where is the love? Ayan, di ba? Hashtag Love the Philippines. Where is the love? Yan ang hinahanap ng mga ating mga hoteliers at yung may-ari ng bed. Sana kung mabubuhay tayo sa forecast, okay lang. Okay. Ayos to. Maganda tong press release. Yan pag may forecast na ganyan, kailangan po rin magkatotoo yan. Paano na magkakatotoo yan kung wala tayong ginagawa? It remains a forecast. Meron namang ginagawa, pare naman. Yung tourism, Philippines... Anong gawa? Sabi, educate me. Anong ginagawa? Yung kaibigan ko nga sa Tourism Promotion Board, nag-post sa Facebook. Ano? Wala, bumiyahe sa Cebu. Ayun. Nagwe-welcome ng Yan ang ginagawa mga nila. tourism. He's working, pare. Infrastructure. They're doing something. Sabi po nila, malaki ang pag-asa natin. Infrastructure, yan lang. Sa cruise. Which is true. Totoo yan. We have so much to offer. Okay? Yung cruise na yan. Yung mga ibang destination, nakaranas na po ako niyan. Nakakatawa eh. Kukumpara ko doon sa mga nakikita ko dito sa atin, matatawa ka. Ilang stops kayo sa... Wala. Walang binatbat. Maski nga yung pagkain eh. Sa atin po ang pagkain, tayo, kung pwede mo na sabihin melting pot of food culture ng mundo. Masasarap ang Italian restaurants natin. Masasarap ang Korean. Ang mga Japanese. Ibang bansa yun. Dito sa atin nga, melting, kumbaga. Dito sa atin. Dito sa atin, nagkakasama-sama na iba-ibang cuisine. Okay? Spanish. Yung native natin, Filipino cuisine. Di ba? Yung Malaysian, Asian cuisine kung tawagin, fusion. Yung mga Malaysian, yung mga laksa, yung mga ganyan. Marami na rito eh. So marami. Doon pala sa pagkain, pare, may impress ka na sa Pilipinas. But where are asan po yung infrastructure? Yun ang sinasabi ng mga nandiyan sa tourism sector. Di ba kailan nagkagulo dyan sa cruise? Oo, yun naman kasi, yung terminal, parang hindi ka aya-aya, mainit, siksikan, tapos para silang mga tupa na pinadaan ko saan-saan. Hindi organized. Kailangan natin ng dedicated terminal dyan. Sinong gustong mong gumawa nun? Oo. Sino kaya? Hindi ba private sector? I-privatize. Ayan. Pwede. Payag ako dyan. Kasi yan, makakatulong talaga yan. Hindi existing. Oo. Kumbaga sa, imbes na nakawin mo sa gobyerno yung existing na facility at pagkakitaan. Nakawin. Ito baligtad. Grabe ka naman sa salita. Okay. Ito, ikaw ang magtatayo. Kumita ka dyan, okay lang sa akin yun. Ikaw nagtayo eh. Pwede yan. Kesa yung... gawa na siya, kumikita naman, aagawin mo. Sabihin mo na, only the private sector can do this. Capable of doing this. The government is incapable. Iba po yun. Yun, rent-seeking na yun. Rent-seeking. Pero yung private sector, unsolicited proposal, ba't hindi yan ang gawin nila? Ba't nagsusumiksik sila sa NAIA? At dyan sa LRT2 at MRT3. Ayan. Kita-kita na yung pangangailangan ng isang terminal dyan. Ba't hindi yan ang unsolicited proposal? BOI. Okay? Baka nga mas magaling sila mag-design kesa sa Department of Tourism. No.
Hindi ba pwede Hindi sila hinihinto doon. By all means, go. Sinasabi nga ni paring Jonat meron naman pera yan, yung infrastructure arm, tourism infrastructure, support o TESA, something like that. Oh. Yun nga, may pera yun Dahil yung ating travel tax, alam mo ba may travel tax kapag bumili ka ng fare? Pag lumabas ka, may travel tax. Mahal Yan pong yan, napupunta yan dyan sa tourism. Supposedly, mahal yun for tourism infrastructure. Although yung OFWs, mga yan, exempted. Dyan. Ano nangyayari doon sa pera na yun? Ba't di natin itayo yan? In other words, kailangan po ng results para makuha natin yung forecast na yan na sinasabi ng Fitch. 64%. Impressive. Sana nga makuha natin yan. But we need to do something to reach that. Ito na naman po, another plan. Yung DOE, sabi natin, ang kanilang kilos po ngayon, ang ginawa nila, nagtayo ng committee tungkol sa nuclear. Wow, that will solve our problems. Ito namang pinakamamahal nating DICT. Okay. Yan. Meron na raw silang plano. Ayan na naman, plano naman. Ganda ang plano. Okay. At magkakaroon daw po ng mga Wi-Fi sa mga palengke. Wi-Fi. Na may QR. Ayos yan mga local government units daw po, mag-i-issue ng ordinance tungkol dyan. Ayan, sa mga palengke. Plano pa lang yan. Hintayin po natin maging totoo para maging libre daw ang Wi-Fi sa palengke. Wow. Meron nga Wi-Fi, meron po ba signal? Meron ka Wi-Fi connection. Pero kung wala naman signal, anong use nun? Pupugak-pugak ang signal. Kumbaga, meron ka router doon. Umiikot lang ng ikot yung... Sabi signal, meron ka, nadidetect ka ng router. Pero hindi ka makakasend na message kasi walang internet signal. Ang problema po natin dito, yung kahinaan ng ating broadband daw. Hindi po solusyon niya magbigay ng mga libreng Wi-Fi. Actually, magmura lang yung broadband service. Maski walang libreng Wi-Fi papayag na mga tao saksakan ng mahal ngayon Hindi ba? Ng ating Wi-Fi services. Yan po ang sinabi ng World Bank. Uulitin ko, tayo daw ang pinakamahal dito sa ASEAN. Susunod, tayo ang pinakamabagal. Number 3. Ano ba yung number 3? Pinakamababa ang penetration. Ayun. Ang mga nararating na mga tao, nasa 33% lang na po, 1/3. Okay? So, yan ang problema. Hindi naman yung free Wi-Fi. Ayusin muna natin talaga yung malakas yung internet, yung signal. Bakit doon tayo nagko-concentrate sa free Wi-Fi? Parang marketing. Pampalubag loob okay. So, yung free Wi-Fi na yun, may gastos pa rin ng gobyerno. Libre lang sa publiko, pero babayaran ng gobyerno yung mga telcos. Di sa programa na yan, lalo nyo pang kinukonsinte ang kahinaan nitong mga services nitong telcos. Kasi kikita sila sa atin nang wala naman serbisyong improvement. Meron daw, nag-i-invest daw sila and everything. Yes! Oo nga, nag-i-invest kayo. Tumataas daw ang ating speed. Yes! Pero kahit na anong gawin nyo po, kulang pa rin. Kulang na kulang. Bakit kasi once and for all, hindi natin alamin ano ba talaga nangyayari dyan? Ang solusyon ng panahon ni President Duterte, third telco raw. Meron na. Dito. 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 Wala naman nangyari doon. Ano nangyari? Ang naging problema nandito, kapital.
Sinabi na po natin yan eh. Yung third telco will not solve the problem. Dahil napakalaking kapital para makasabay lang dito sa dalawang ito na duopoly. At hindi naman nasosolve yung problema natin sa taas ng presyo ng internet at yung bagal. Magkakaroon lang ng competition. Hopefully, pag may competition na, they will shape up at pabibilisin nila at bababaan nila ang signal, pabibilisin nila ang signal, and then they will get more customers. Yung penetration. Hindi eh. Pag tinignan nyo ang history ng ibang bayan, Japan, Korea, China, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia. Lahat po sila, ang government, nagtayo ng backbone. Yan yung superhighway ng internet. Kung nakikita nyo yung mga poste ng power, yung mga malalaki. Oo. Yung mga high voltage. Yun. Yung malalaking gadambuhala, nakikita natin. Yung marami pong kuryente yan. Doon sa tuktok nun, may dalawang wire. Yun yung fiber. So, kung saan merong kuryente, merong fiber. May fiber. Yan yung pwedeng gawing kasama sa backbone. At ang balita natin, matagal na to, ilang taon na, ibinigay na sa gobyerno yung paggamit niyan. Ba't hindi pa natin na gagamit? Ano ba hinihintay natin? Ba't di natin gamitin yun? Yun na yung panimula nga ng backbone. Para lumawak ang penetration, ika nga. At magmura. Yun ang importante. Bibilis pa. Kasi po, ang mangyayari dyan, yung mga iba-ibang telco, yung mga magtatayo ng telco dyan, sasakay dyan sa backbone na yan. At dyan niya malalabanan itong duopoly na to. Diba? They will offer all sorts of services. Mas mura. Libreng cellphone. May mga, kumbaga po, pabuya. Yung mga come-ons. Kasi nga, dami nyo naglalabanan sa customer Ganyan ang nangyari. Hindi pwedeng suplado. Although may nagdo-dominate na telco pa din sa kanila, hindi niya kopo. Meron lang malaki, tapos marami na maliliit. Ganun ang nangyayari dyan. Yung Docomo, ganyan sa Japan. Dominado ng Docomo ang cellphone noon. Pero ngayon sa internet, dami nila kalaban. Kasi nga may backbone na national backbone ng gobyerno. At doon nakasakay lahat niya mga telcos. Last minute, pati yung mga cable, magbebenta ka ng, sa cable ng mga programa. Sasakay ka lang doon. May iwasan kasi yung control itong dalawa na to sa gateway. And this control, sa totoo lang, translates really at times into bad service o supladong ano. Kaya ito lang sa Facebook, may mga kaibigan ako. Okay, ito, isa si... medyo may kaya to, si Apa Ongpin, kaibigan natin. Si Apa. Sabi niya, bakit, yung bang, ma-late ka lang ng bayad ng isang araw, tapos it will take them 8 days or more than a week bago ma-install para yung maibalik ka ng connection mo. Ang mahal niyan, yung PLDT. Fiber mo. Bakit nga daw? Samantalang sila, pag naputulan ng 1 linggo, hindi nila... Baliwala sa kanila. Baliwala. Tapos, wala ka signal na 1 linggo. Hindi ba pwedeng tanggalin sa sa bill yan? Ay, naku, mahabang proseso yan. Talagang, pwede mong paglaban, pero talagang ma-stress ka ng ilang buwan makolekta yun. Samantalang, yung perwisyo mo, dahil ang daming work from home, ang daming business from home. Tama siya. Pwede bang bawasan nyo yung sa bill ko, yung ang laking perwisyo yung ginawa nyo sa akin Hindi nga. Samantalang ito, isang araw ako nakaligta lang na pinutulan nyo kagad. Tapos, bago maikabit, 5 araw. At magbabayad ka pa. Reconnection fee. Sabi niya, sa ibang bansa, you're out of business kung ganyan ka magtrato ng customer. Binababoy mo na yung customer mo na yan. Ganyan nga sila. Kasi wala ka naman choice. Wala. Kanino ka pupunta? Pareho naman ang service nila, lousy. So, anong choice natin? Wala po tayong choice. Ang ginagawa ngayon natin, magbibigay tayong libreng Wi-Fi. It does not solve the problem na mahina ang ating internet.
Libre nga, wala naman signal. Wala naman signal. Hindi, alam mo, sa totoo lang, hindi makakam on sa tao yun. Libre. Libre, wala naman. Oh. Ikot lang ng ikot. Wala rin. Eto, connected to. Okay, pinag-uusapan natin Wi-Fi, no? Online. Ang University of the Philippines, meron po silang inaalok na 24 courses na mag-i-issue sila ng certification. Okay? Libre. Ganda, di ba? 24 courses, may certification, UP, libre. Ano pa hihingin mo? Ito, ang problema, online po. Online. Sasabit-sabit kayo dyan. Kung wala kang signal, patay ka dyan. Business analytics. Yan po yung mga courses, ha? Graphic design. Naku. Ang ganda niyan. Ang gandang pagkakitaan po niyan. Okay? At maganda pa to, pang-biodata, pare, resume. Resume, CV. UP certification. Oo. Business analytics. Pucha, pare. Ang ganda. Hard! On the spot, di ba? UP, online eh. Oo. Isipin mo yung pag naputol-putol yung ano nyo, yung mga klase nyo. Hindi, tsaka kung nandun ka sa lugar na sinamampalad, wala ka naman signal. Paano ka makaka-enroll dito? Ang online po ang idea niyan. Kahit gaano kayo karami, UP can accommodate you. That's the idea of an online course. Okay, wala kayong limitation ng isang classroom na merong physical limitation. What do I mean? Kung 20 lang po yung desk na yan, sa isang classroom, 20 lang kayo estudyante, di ba? Tama ba yun? Ito, pwedeng marami. Ang online, kahit ilang kayo, kahit buong mundo, kumuha niyang course na yan. Online eh. Ang problema, may signal ba doon sa mga... ang ganda pa nung self-paced. Self-paced. Ano ibig sabihin nun? Yung kakayahan mo, halimbawa, o ang oras mo, okay, ganito lang. 2 oras sa isang araw. 2 oras ka lang. O 1 oras. O 30 minutes. Ka lang mag-o-online at mag-aaral. Ayon po sa schedule nyo. Ayon sa kakayahan ng utak nyo mag-absorb. Nung pinag-aaralan. So, walang definite na schedule na ang buong klase, lahat kayo sasabay. Yan ang plano po ng UP na napakaganda. Gusto ko nga ito eh. Gusto kong imbitahin nga natin yung Mipakanan ito. Okay. Magandang training po yan. Maganda. By the way, bro, sorry, ayos na ba yan? May babalikan lang ako saglit. Yung tourism, pinag-usapan. Kasi hinahanap ko yung kaibigan ko na nasa tourist promotion boards. Dati ko itong kajaming, pare, sa mga inuming malalamig. Si Charles Ames Bautista, siya ang COO ng Tourism Promotion Board. Kaibigan ko to dating jarista rin to. Anyway, galing siya sa Boot Dusseldorf sa meeting ng mga parang convention o show ng mga divers. Gustong-gusto daw nila sa Pilipinas. Ito si sabi ni Charles, ang dami. Gusto daw ng mga nakapunta na sa Pilipinas na European divers bumalik. Okay. Yan ang mga findings niya. Mahilig daw sila ng gimmick pagkatapos mag-dive. Meron daw isang bagay na napansin niya na hindi niya kayang gawin. Ano? Tinatanong ng mga divers, kaya kayo natatalo, sabi niya, sa Indonesia, sa Thailand. Bakit kailangan mag-landing ka muna sa Maynila, sa Naiya? Bakit hindi diretso tapos in 30 minutes ando ka na sa dive spot? Kasi, remember, nagda-dive sila sa Batangas usually, o Anilaw. Parang it takes about 5 hours, 3 hours, o 4 hours, sabihin natin mabilis yung walang airport papasok sa Anilaw. Even kung nando ka sa Lipat o Anilaw, sabi niya, bakit kailangan abutin ng 2 oras, 3 oras?
oras, samantalang, and they're just sitting in traffic. Sabi niya, diyan kayo natatalo. Sabi ni paring Charles, yun na hindi niya masagot. So sana nga, yun ang infrastructure na sinasabi mo. And it replicates itself elsewhere. Kasi, let's face it, hindi lang tayo ang dive destination or beach destination sa mundo. Lalo na sa Asia. Pero tayo pinakamaganda. Tayo pinakamaganda. Ako nakapunta na ako sa Thailand, pare. Di hamak ka. At even sa Indonesia, mas magaganda tubig natin dito. Sabi ko, beach. Well, pero ang daming tao dahil ang daling puntahan. Yung Verde Island Passage, let's remember. World Heritage Site yan. Tama. The most diverse. Yeah, oo. Ano daw yan? Center of the center. Oo. Sabi nila. Center of the center. Yung sentro po ng biodiversity. Oo. Yung may triangle na sinasabi. Yung Cape Verde, island. Yung Coral Triangle. It's the whole Philippines, part of Indonesia doon sa baba, and then part of Papua New Guinea and part of the northern, yung reef. The Great Barrier Reef, no? Ang Pilipinas lang yung nandiyan sa triangle na yan. Na of biodiversity, coral, and everything. Yung sentro po yan ng mundo. Ang sentro ng triangle na yan, yung Verde Island Passage. Kaya sinasabi nila, center of the center. Yan. Gustong-gusto ng mga divers yan. Makapunta dyan dahil ang dami nilang nakikita raw. Pero yung sinabi nga ni Parin Joel, mahirap naman puntahan. Ito na lang si Charles, dahil kaibigan ko to si Charles, magaling mambola to, bro. Lalo na pag nakainom na. Naman. Ang sinasabi na lang niya, the harder the journey, the better the experience. Sabi nga nung German sa kanya, doon nga kayo talo, sobrang hard ng journey. Kaya doon na lang kami sa Bali, doon na lang kami sa sa Phuket at ganyan. Pagdating nila sa airport, 30 minutes ando na sa hotel or even an hour. Di kailangan sa simula muna, daanin muna. Total, mahilig sa slogan ng DOT. The harder daanin muna sa it's worth the trip. Ganon na slogan. Daanin niyo muna sa slogan. Kayo sa slogan. Hindi ba? Kasi love the Philippines, nagiging hate the Philippines. Pag na-traffic na siya, pinad-trip pa tayo sa 9:30 na karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga ulit. Balik tayo sa Karambola. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Joel Samana. Nandito. Parin Jonathan ho, meron lang mission tungkol sa health. Ang kanyang advocacy. Okay? Bari, may isa lang akong isisingit pwede. Singit mo? Anong singit mo muna? Kagabi, medyo depressed ako eh. Bakit? Kasi nasusundan ko, alam mo sa Netflix, meron yung Hell's Kitchen, yung world-renowned chef, si Gordon Ramsay. Lagi ko sinusundan yun. Ngayon, ito yung latest season, ongoing ngayon sa Netflix. Yung isang episode, bro, pinalabas mga fusion cuisine. Okay. Tapos, ang ganda nung yung challenge nila eh. May mga flags ng iba-ibang bansa. May Mexico, Japan, Thai, Indonesian, ganun. Tapos, ang ginagawa ng mga contestant, football, nasa field. Sisipain nila bola, tatamaan nila dapat flag. Dapat, kung ano tamaan mo, Thai o Japan, if-fuse nyo. Walang Pilipinas. Sama ng loob ko. Tapos sabi, nung misis ko naman, kontra, negatibo, adobo lang naman tayo. Hoy! Ang dami cuisine. Gusto ko sana comment doon kay Gordon Ramsay, you are doing the Philippines a great disservice. Ang dami naming cuisine na pwedeng ilaban dyan sa fusion. Nakita mo yung video na kumakalat, yung merong bagong cafe ba o bistro? I don't know. Ang pangalan niya, Kasama. Yung sa Japan. Kasama? US ata. Nakapila mga sa sidewalk? Haba ng pila? Haba ng pila. Nang papunta po dun sa isang restaurant o bake shop. Cafe siya, nakita ko. May bake shop na Pilipino. Filipino may-ari. Tapos kaya pala Kasama. Mga hindi po Pilipino kumakain. At ang paborito nila yung mga almusal. May sinangag. Precisely.
May sinangag. May tapsilog, mga kung ano-ano. Mga ganon, tapsilog. Pinipilahan ng mga Amerikano. Ang haba ng pila. Wow, ang Philippines already put itself in the map of culinary, Hindi, iba. Kasi may, alam mo, may iba silang, pagdating sa Pilipinas. Matagal Baka na lang tayo, yung marketing lang natin sa totoo lang. Hindi rin. Yeah, that's one. Anyway, na-mention ko lang yan, tulad ng mga sama na loob ko, manunood ako nung New Amsterdam, nasa Netflix din. May ospital bang walang mga Filipino nurse? Tama. Doktor? Ano ba yun? Yung bang talagang minsan ng Hollywood tayo iniitsipwera, binaapi. Anyway, mabalik tayo. Friday, gusto natin. Kaya sagot dyan, PI nila sa House. PI. Constitutional Amendment ang kailangan dyan. Ang sagot daw po sa tourism, sabi nitong isa nag-text sa atin, ay Grab. Grab daw. Yan na solusyon daw sa traffic na sinasabi mo, pare. Grab, naklantok naman, Grab. Grab? Malakas sa malakas. Di ba, Grab ngayon ang Grab daw. Ang mga... Grab? No hard questions, please, Grab. Kaya galit na galit sa inyo si Tony Lopez sa Tuesday Club Okay. Bakit? Bakit gagamitin mo ang Grab? Hindi, naglolo ko lang to. Tourism purposes. Naglolo ko lang. At solution daw sa sinasabi natin sa tourism. Grab lang yan. Okay, suspended ang lahat ng klase po. Sa Baguio, bukas. Tamis. Feb 3. Kasi yan ang parada ng Panagbenga. Panagbenga, oo. Ano yun po? Ano ba ang ibig sabihin ng Panagbenga? Festival of Blooming. Festival of Blooming. May history pala yan di ba? Kasi noong 1990s, bagsak ang Baguio. Oo. Dahil sa earthquake, kung naalala niyo po yun. Matindi yung tumama sa kanila noon, 1990 ba yan? 1990 if I'm not mistaken. Dami namatay. Yan yung bumagsak yung hayat. Yung parang accordion, bigla na lang po dumapa. Nag-pancake ang tawag doon. Pancake. Gumanon. Bubagsak. Oo. At ilang dyan Baguio. Ng mga tao, airlifted po yung mga pagkain, tubig, lahat gano'n. Devastation, total devastation. Ang ilang buwan bago nabukas yung mga kalsada Sa hirap. Sa hirap. Down na down ang Baguio noon. Para makabangon po itong Panagbenga Festival. Flower Festival. Flower Festival. Blooming po yan. Yung, so, every year, dinadaos to Feb. Nagsimula yan no Thursday, Feb 1. Pero yung parada kasi, yan yung mga float. Kita nyo, napakagandang bulaklak. Oo. Okay? Yan nga, isa pang magandang item na pagkakitaan yung cut flowers sa atin. Ay, oo. You know, the biggest exporter of flowers, it's the Netherlands. Nai-airlift yan, yung kanilang mga bulaklak at Ay, gaano ba kahirap magpatubo ng bulaklak? Sa Baguio at sa dito sa atin kahit na anong bulaklak. Malaking industry sa kanila yan sa Baguio, sa Cordilleras o sa Mountain Province. Yun. Pero babalik yung yan nga, so suspended po ang public, private schools bukas. Dahil nga yan yung parada. Yun yung float, makikita nyo, mga bulaklak, float dyan. Kasali lahat dyan, mga eskwelahan, mga opisina, mga kumpanya, may mga private organizations, NGOs, kumpleto. Ang saya dyan, Ngayon, may mga schedule yung, isang buwan yan Isang buwan. Yung mga interesado makita niyang Panagbenga. Kasi talagang festival although medyo sa loob ng Baguio. Dahil nga maraming nagpupunta, marami sasakyan. Ang opening ay bukas. Yung opening mismo, binibigyan ko kayong guidelines. Yung annual Spring Festival, yan, sa Feb 10. Yung sa Burnham Lake, yung Floral Parade, Feb 18. Yung street dance po, Feb 24. Yung Grand Float Parade, Feb 25. Yan, ang ganda dyan. Yung may mga sponsors exhibit, may mga sponsors yan Yan sa 24 and 25 din yan. Okay?
Hanggang March 3 yan pare. Merong golf classic. Naku, yan ang pinag-iisipan natin. Ang gusto ko dyan sa Golf classic, March 1 and 2 na yan. Ang gusto ko dyan sa Panagbenga, it really unrolls everything, bro. Yes. Golf, ayan. At saka dito, pati PMA, Grand Alumni Homecoming. Yung merong mga silent drill. Kasi napapanood yan, binubuksan lang gates. Selfie kayo kasama ng mga festival mood. Festival mood sila. Saya. Masaya po yan. So, yung mga nagkaka-interest dyan, maaari yung pag-iba. Totoo traffic. Kasi ako, may experience ako dyan Pero usually ginagawa namin, traffic, parada mo na lang yung sasakyan kung saan kayo nakabook. And then, lakad kayo. O kaya sakay ng napakasarap maglakad. Yung mga iba naman, magaganda na sakayan You take air-conditioned buses from Pasay o Manila, dating doon, okay na kayo. Basta backpack na lang, tsaka yung mga luggage na may gulong. Ayos na. Hindi, marami na rin bread and breakfast. Maraming bed and breakfast doon, ang mga ganda. Ang, ano po niyan, ang culmination, March 3. Yan yung merong fireworks and everything. Yan yung closing. Yan yung closing. Okay. At, merong statement po ang Baguio Police. Marami raw police deployed in key areas of the city. Kasi ang gusto daw nila, not even a single concern for safety. Ayan. Meron pong pangakong ganyan ng police. Okay. Ay, matindi. Pero asihan nyo, sa mga ganyang crowd, mag-iingat din kayo. Ingat din kayo. Nagsasabi yung police ng ganyan. Ang pag-iingat dyan, siyempre, yung mga mandurukot. Yeah. Hindi na ano rin kayo sa mga gamit nyo. Maski naman saan, may mandurukot. Sa subway nga sa Paris Di ba naduko, ang daming newsman Oo. Nadukutan po dyan Ayan. Panagbenga. Yan ang mahalagang festival ngayong Feb. Marami kasi tayong festival di ba yung Moriones? Sa saan ba yung Moriones? Yung Ati-Atihan. Pero January yan. Yung Panagbenga, Feb yan. Yung Moriones, Holy Week po yan sa Marinduque. Malapit na rin ang Holy Week. Di ba? Ano ba ang Holy Week ngayon? March? March. Ayan. Ako pinaghahandaan po yan. Yung Moriones. Yung pinagsama po kasi yung mga practices natin, being Christian. Moriones yan yung, yung mga centurion, yung yung festival yun. Nag-helmet. Tsaka may maskara din yan. Nagsusuot na centurion. Tapos may mga play. Marami yung nagpupunta yan. Yan yung Moriones, March na yan. Yung Lukban, yung Pahiyas, May. Sa Quezon. Yung mga nagbabalak, mga kababayan natin sa labas na nanonood ngayon, nagbabalak umuwi. Sa Mayo, kung naghahanap kayo na magagawa, yung Lukban, Quezon, yung Pahiyas, yung mga bahay-bahay po dyan sa Lukban, ng magagandang dekorasyon ng mga native materials. Okay. Pero makukulay. Ay, napakaganda pong tignan. Kasi yan, kumbaga, yung festival na yan, Pahiyas, yung mga produkto po sa paligid-ligid ng Lukban, Quezon, mga vegetables, handicraft, yung mga kakanin. Pare sa Lukban ba'y makakain ka ng hab-hab ng pansit? Ayan, meron yung, yan. Yung nakabitin sa mga bahay yan. Oo, nakabitin. Ayan yung... Ay, sarap mag-Instagram po dyan. Pumunta kayo at saka mag-TikTok. Ganda at pwede kayo manguha ng mga... Basta nakasabit sa bahay, wag naman yung nasa loob. Basta nakasabit sa bahay, meron kang dalang basket, kukunin mo yun. Ganon yung Pahiyas dyan sa Quezon. Ngayong Mayo yan. Yung mga iba, tapos na Kadayawan sa Davao City yan. August, malapit-lapit na yun. Kung mapaplano ka. Diba? Gusto mong dumalaw, pumunta sa Davao. Yan po ang pinakamalaki sa Davao City.
Third week of August yan. Street dance, mga floats, parada, floral din, fireworks, sari-sari po. Ang mahalaga kasi dyan, ang sarap dyan ng prutas. Oo. Sa Davao, yan ang... Davao. Pag pumunta ako dyan, yan ang trip ko lang eh. Yang Davao. Ngayon, Abril, meron. Yang, saan naman to? Pasay City, Aliwan Festival. Pero teka muna, Aliwan. Aliwan. Panandaliang Aliwan yan! Hindi. Magagalit si Mayor Calixto. Aliwan, Isa po yan sa pinaka-popular. No? Although bago lang to. Saan yan? Among Filipinos yan eh. Tawag dyan kasi Mother of all festivals. It's more of a competition po. Libo-libong participant, may mga cultural show. Tapos contest yan. Yung mananalo may cash prize na 1 million. Pero siyempre, habang nagpe-perform sila, it's a sight to behold. Yung iba-ibang performance po, milyon ang presyo eh. Ang premyo. Milyonan ang premyo. Talaga? Therefore, naghahanda yan. There, have you seen Hindi that? pa, sir. Kailangan Na Abril po yan. Abril. Aliwan Festival, Aliwan Pasay City. sa Pasay City. Okay. Matagal na itong popular eh. Mga 20 taon na rin. Okay. Ginagawa ito. Okay. Competition to ng different cultural groups in the Philippines. Ang venue ginagawa? Iba-iba eh. Depende. Oo. Depende. Doon sa MOA yan, karaniwan. Kasi malawak. Hindi naman siguro sa Libertad, Okay. Hindi. Wag doon. Makitid doon, makitid. Sa MOA siguro, Pasay nga naman. Sa Hunyo, malapit-lapit na lang yan. 5 buwan na lang. O 4 na lang. Gusto nyo, paghandaan nyo na. Yung Pintados Festival. Uy! Pintados. Pintados. That's a very historical festival din yan. Yung mga tao, pinipinturahan nila yung kanilang katawan, yung mukha, iba-ibang vibrant colors. Yan. Tapos, saan lalawigan uli yan? Sa po yan? Tacloban. Tacloban. Anong history niya? Walang PI nila sa Tacloban. Walang PI. Sa house yun. Hindi, ano yung history niyan? Di ba something panahon pa nila Legazpi? Santo Niño to eh. Okay. At Santo Niño, tapos yung mga traditional dances, street Pintados. dances. Ang saya niyan, sigurado. Oo. Ano po yan? Pag nando ka sa Tacloban kasi, marami ka na ibang pwede po. Ito, domestic tourism hits ka agad to, na maliwanag, oo. Kulang sa promotion din yung kasi mga nagpapa-festival. Maskara. Maganda Ito yan. po yung result nung kasi nagkanda hirap-hirap yung Negros eh. Nung bumagsak, yung makikita mo. Yung bumagsak yung sugar industry. Sugar, yung asukal. Tapos to bring up the spirits of the people. That is very dito sa Pilipinas, kung saan yung nagkaroon ng matinding paghihirap, taggutom, out of the ashes, nakakaisip pa mga tao ng pista. Yung spirit. Galing. Masquerade party po yan. Nakamaskara kayo eh. Pero yung mga maskara, native-inspired. At saka iba-ibang kulay. Na, parang pag nakakita ka ng jeep, yung original, yung mga jeep na talagang... Maraming barok. Maraming kung ano-anong kulay. Ganyan po yung... Ano sabi mo, pare? Barok? Hindi si barok, yung barok na... Ako, barok, hindi, barok. B-A-R-O-Q-U-E. Baroque. Ibig sabihin, yung design. Maraming beads, kung ano, metal. Ang daming gimmick eh. Nakakatuwa eh. Nakakatuwa yan. Magsasayaw kayo sa kalsada. Okay. So, maano lang ako. Yan may suporta yan. Dapat ng DOT. Ng DOT, di ba? At saka yung NCCA, mga ganyan. Yung mga local tourism. Yung halimbawa, City of Pasay, meron silang tourism. Oo, meron. Ang bawat LGU meron. Yes. Meron, yun ang yan ang mga... Ang problema, hindi po sila where trained. The rubber meets the road. Hindi sila trained to use media to promote the festivals. Okay. Yung Facebook, halimbawa,
Nakikita mo ba na napopromote yung mga festival na sa Facebook? Kasi kailangan, in this day and age, big way, yung po mga tourism officials ng mga officers ng mga syudad na yan, na merong ganito malalaking festival, pwede na nilang gamitin yung social media. At hindi lang ordinaryong mga post o press release, hindi. Kailangan medyo video na, medyo kaakit-akit, full the may viewer. Halong po yun dapat, thrill. Lagyan mo ng contest, lagyan mo ng marami. Slogans, okay? Yung December naman, yung Lantern Festival. Saan, sa UP? Sa San Fernando, Akala ko sa UP. Yung gabahay ng mga parol. Ay, oo, pare. Mga ganyan. Oo, festival. Siya sa talagang all round. Pero talagang mapupuntahan ng mga... Isang beses, Rose Parade. Pumunta ako December yan sa LA. Rose Parade. At meron tayong entry na float. Ang entry natin po yung mga parol na galing sa Pampanga. Nung iba-ibang umiikot na ilaw. Uy, ganda. Ang dami. Ang ganda nung hit na hit. Sa LA yan. Sa LA. Rose Parade ang tawag. Yung announcer, wow, is that computerized? Hindi na. Parol po yan, hoy! 20 years ago na yun. 20 years ago. Nagulat sila. Creativity. Hindi nila alam, low-tech lang yun. Yung nag-control po ng mga iba-ibang ilaw na yun. Palara lang sa loob. Yung wire live. Pag nag-connect, iilaw. Pag nawala yung connection, mamamatay. Ang magko-connect lang doon, palara. There you go. Ay, ganun lang. Diba? Pero marami wire yun, kaya iba-iba yung... Akala nung announcer. Computerized. Kita mo yan. A little bit of creativity goes a long way para ma-push ang Filipino cuisine, Filipino design, Filipino... Dito ko lang ata sa local lang. Lantern na gano'n, yung umiilaw-ilaw na ibang gano'n. Ano lang yun palara. On and off connection lang ng... naisip natin Pilipino, no? Ang ganda, no? Galing. Tapos merong dyan ngayon, actually, ang kasi kaya naalala ko, ang nagpa ng video, yung nasirang kumpare po namin ni Joel, si Michael Marasigan. Oo, si Mike. Paring Mike. Yan yung, yung Balloon Fiesta. Balloon Festival. Dyan sa Clark. Sa Balloon Festival. Tuloy-tuloy pa rin yung naman yan. Yung mga malalaki pong air balloon. Malalaki yan. Traditional festivals. Hot air balloon ang tawag nila. Hot air balloon. At international po yan. Diyan yung makikita sa Clark yan. Ang daming participants niyan. Tapos nag-air show na rin ng Philippine Air Force. Skydiving, flying formation, paragliding, aerobatic na mga aeroplano, ganyan po. 3 araw yan. Just sa Clark yan. Yan, shoot na Feb sa or Clark. March yan. Dahil pwede kayo mag-check-in dun sa ang daming mga hotel dun Marami na ngayon. Tapos maraming kainan na yung Kapampangan cuisine. Tapos, iba-iba. Maski lumabas ka ng Clark, marami kang makakain. Galing. Just a few minutes, papunta ka ng Angeles. Ayos, pare. Turismo talagang. Padre, meron At iba-ibang participant po niya from all over the world. At yan dinadayo yan. Ay, tama. Kasi ng mga international some of the hot air balloon enthusiasts galing sa France. Hindi nga marunong mag-English Tapos pwede kang pasakayin sa taas yung, okay, want to take a ride? Kayong galing. Napakaganda yan. Magdala kayo ng video. Sa bagay yung cellphone nyo, pwede na Napakaganda niya. Very colorful at masaya. Kumbaga, yung mga tourism events na ganyan, hindi ho na po promote yan Hindi. At sa social media nga, hindi ko nakikita yan.
Pero yung kaibigan nga namin, si Mike Marasigan, 20 years niya na ginagawa yan. Talaga. Taon-taon finifilm niya yan. At inalalabas niya sa travel channel. Nung panahon nun, wala pang internet o social media. Pinagtsatsagaan ni Mike yun sa mga cable, nilalako niya sa... Pinopromote niya yung tourism. Especially now ngayon, di ba, no? Para kung may turista darating, what can we do in the Philippines? Pagbukas ng ilang sites, eto na, di ba? Depende kung anong buwan sila darating. Gusto niyo ng more information on this festival? Nako, meron kaya website ang ating Department of Tourism? Wala no? Ito si Charles Bautista, tatanungin ko yan. Kasi Tourism Promotion Board siya. Maganda yung Boot Dusseldorf. Pero ito sana, domestic, natin. Yeah. Padre, meron akong papasok. Meron daw Rodeo Festival, Masbate. Ay, kila ano yan? Abril. Ganda rin yan. Teka, sino nga ba to? Ito na, pinaalalahanan ako si ni Leo. Salamat, Leo. Nakalimutan ko yung rodeo. Rodeo dyan sa Masbate. Kasi po yung Masbate, cattle grazing country. Kilala yan sa cattle grazing. So, merong rodeo festival. Hindi lang ako masyadong familiar kung anong ginagawa dyan. Parang yung sa mountain... talagang rodeo talaga. Rodeo talaga. Meron pong yung Kanyaw. Ay, sa January. Sa mountain province naman yan. Yan yung Kanyaw. It's a ritual. Ritual. Hindi po siya festival. Ritual siya. No, ritual na maganda rin ma-witness. So, ito naman mga kaibigan nating katutubo festival sa din na tayo, Kanyaw Festival. Sa Mountain Province. So, Sagada, Banawe. Walang logo. Meron bang fireworks competition sa Manila Bay? Yun din. That's a regular thing. It's a regular festival. Alam ko, again, the city of Pasay involved dyan. I remember. Kasi yung fireworks competition. Okay. Although, alamin natin ang dates din. Isa lang yun sa inyong sa itinerary. Isa lang yun. Hindi ka mukha ng festival. Pagpunta nyo doon, marami kayong pwedeng gawin sa ibang lugar. Okay, andito na. Tutungo-tungo ang ating award-winning broadcast journalist. Si Dennis Antonor Jr. sa kanyang Ronda Pilipinas. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. We will see you on Monday. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.